Kaya yung mga tao nalidemonyo. Pag malas ka, lipat sa isa, lipat ayan, ayun yung kada. Papasok tayo dito mga kainags, ano? Anak ng tipaklong, akala namin parang SM lang to eh. Yung pala sugalan din daw pala to. Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Boom! Okada na tayo mga kainags, ano? Nasa loob na tayo ng Okada. Nakapasok din sa Okada. Wow, Japanese na Japanese yung dating. Ganda. Tara tol. Pero hindi tayo magsusugal dito mga kainags, ha. Mamamasyalan tayo. Yung bang kanta nung araw, patingin-tingin, di naman makabili. Patingin-tingin, di makapanood ng sine. Yan kasi daw yung mga presyo ng mga bilihin dito ay ginto daw. Sobrang mahal. At hindi kaya natin yon. Hindi kaya ng mga kuripot na katulad ko. Yan. Ang hira naman. Dito tayo. Ganda oh. Wow. Wow, sarap magkaroon sa sakyan ganyan oh. Dito tayo, harap ko na nga rito yung camera, yan para makita nyo mga, kasi medyo maingay nga lang kasi may ginagawa construction yata ron, ano. Naku, ang ganda talaga ng Okada mga kainags, ano. Wow, ano rito sa, ano meron dito sa, ito yata, casino na yata to. Pero sabi nila, bawal daw mag vlog sa casino, pero dito okay lang daw mga kainags, ano. Dami mga palaruan, no. Lawak nito, oh. Grabe. Tsaka konti tao, no? Yan, ako, nakapasok din. At least masabi ko lang din na nakapasok ako ng Okada. Yan. Hira, mula sa Baclaran hanggang Okada, ang pamasahe namin sa taxi 106 yata mga kainags, ano? Pero syempre, ito casino, bawal tayo mag-vlog dyan. Pero syempre, depende yan sa traffic. Buti na lang hindi matraffic kanina, kaya medyo mura-mura sa taxi yung binayaran natin. Kumbaga sa dolyares, ang binayaran namin ay only $2 Canadian. Yan. O let's say sabihin natin mga $3 na lang yung pamasahe natin sa taxi. Yung binayad natin papunta rito. Eto mga restaurant to mga kainags, no? Kaya lang mahal daw dito mga kainags, oh. Ginto raw eh. Hindi natin kaya yung presyo rito. Alam niyo naman yung presyong kaya nating pambayad sa pagkain, mga tigwa 100 pesos lang, no? Isang ano na yun, isang ulam. Tapos sa dalawang kanin, may libreng sabaw, 100 pesos, di ba? Pero papasok yata tayo dito parang mga nasa 700, tama ba? 700 pesos yata, isang kainan, isang tao lang. Kung hindi ako nagkakamali, ano? Eh malaki na mapupuntahan natin dito nun, mga guys. Marami natin makakain sublot nun, sublot, Manalakyu, Carioca, yan. Yan, ito. Medyo malaki mga guys, pumunta tayo doon, no? Dito. Wow, laki, oh. Ganda ng mga design, oh. Panalo. Meron pa ano rito sa gabi, siguro may fountain pa sa gabi dyan, oh. Yan, oh, ganda, oh. Para tayo nasa ano, nasa Las Vegas, no, mga kainis, ano. Napapansin ko yung mga tao dito, tingin na tingin sa tsinelas ko. Wala kasi ako makitang size 12 para sa pako, kaya ito nilagyan ko na liston ko para pwedeng luwagan. Paano pa naman tsinelas ko, kakaiba? Ang bihira. Pero hindi tayo nahiya mga kainags, ano. Yan tayo eh, ganyan talaga eh. Diskartehan natin kasi kesa naman sa sumakit yung paa ko sa sobrang sikip ng mga tsinelas na sinusuot natin dito. Yan, hanggang doon pa, hanggang doon, tingin tayo doon. Ito yung mga presyo mga kainags, ano? Papandalawahan na siya, 1,400. So sa Canada siguro mga nasa almost $30. Isa na yan, $30, diba? Pero syempre pag sa Philippine peso medyo malaki, no, kung i-convert mo. Kaya mabuti na lang kumain na tayo sa Pedro Hill, tama. Magkano binayaran sa Pedro Hill kanina? Maraming ulam. 300. 290. Hindi kaya, sabihin natin 300. Yun na yun, okay na, so 300. Magkano sa ilang dollar yun? 300, siguro mga nasa parang $7 mga ganyan sa yung 300 sa Canadian dollars. Karamihan sa mga kumakain dito talaga siguro mga may kaya talaga sa buhay mga kainags, ano? Yung iba nasa abroad, kakauwi lang. Yan. Talagang ano, talagang mga may panggastos talaga. Yan.
Pero kami talaga ang balak na ang punta namin dito, washroom mga kainags, ano? Kasi gusto namin makagamit ng washroom dito sa Okada para masabi namin na ay nakagamit na kami ng washroom dyan sa Okada. Sa loob yata na kasi ng washroom dito. Pero pag tinanong, pag sinabing nakakain na ba kayo sa loob ng Okada? Ay hindi, pero nakita namin yung mga tindang pagkain tsaka magkano yung presyo. Yeah. At least meron lang may pagyabang, bira naman. Kaya dito tayo. Ako, dahil palang mga restaurant dito. Wow. Kaya lang, syempre tingin-tingin lang tayo. Hindi, okay na sa akin yung paamoy-amoy. Busog na ako doon, paamoy-amoy na lang. Bawal magutom dito. Pag ganun-ganun. Busog na ako sa napadaan tayo sa napakabangong amoy ng mga niluluto sa restaurant. Okay na sa atin yan. Paamoy-amoy, mabubusog ka rin. Paamoy-amoy, dilipas din ang gutom. Kabihira. Tayo, may Jollibee pala rito. Ito, makakaya natin yung presyo sa Jollibee. Ay, ito, washroom. Ayos. Pwede. Pasok na tayo sa washroom mga kainis. Naku, ang ganda. At least meron tayong may pagmamayabang. Nakapasok na kami sa washroom ng Okada. Oh. Hindi ka na nakakain. Okay lang yun. Wow, ang ganda. Ayos. Yun. Meron tayong may pagyayabang mga kainags, ano? Puro marmol, grabe, ganda. Mamaya natin magkita. Ayos, nagwawala tayo rito sa Okada. Ang bira. Ayos dito mga kainags, ano? Naalala ko yung sa Las Vegas, nung lumulutso tayo sa Las Vegas, parang ganito rin, no? Oh, parang mga Chinese ano to, no? Yung mga design. Uy, may washroom din dito. O nga pala, solve tayo sa washroom kanina. Ang ganda ng washroom dito, mga kainas. Sarap. Feel na feel. Yan. Ganda. Panalo. O yan, meron ako may pagyayabang. Nakapunta na rin ako sa Okada. Hindi lang nakapunta, nakaihi pa ako sa washroom. At nakaano, you know. Diba? Hindi nga lang nakakain. Sa LRT mga kainags, ano? Kaya puntahan natin yung UCC Coffee kasi meron kami nakita mas malapit dito eh. Dami na uwian na kasi sa school tsaka sa trabaho. Makita natin yung hinahanap nating coffee shop mga kainag. Hinahanap ko yun yung kape na natikman natin sa aeroplano. Uy, banana Q. Lalaki ng saging, oh. Doon sa San Jose, liliit ng saging. Ang lalaki ng saging, eh, no? Kaya lang medyo mahal yun. Sa San Jose 15, pero maliliit yung saging. Dito siguro mga 20 yun. Kaya lang maraming asukal eh.
Kala ko nasa Okada ulit tayo eh, no? Ayan, yan yung hinahanap nating ano. Ito yung hinahanap nating kapihan mga kainags, ano? UCC Kape. Ito kasi yung ginagamit na kape doon sa eroplano. Hindi ko makalimutan yung lasa kaya hinahanap ko talaga. Tapos magtatanong din ako kung meron silang binibentang ano, kape na brewed coffee dali natin sa Canada. Ayan. Tara tol. Salamat. 330 mga kainags, isang tasang kape. Sarap, grabe. Grabe, sulit yung araw namin ni Mr. Accountant ngayon mga kainags, ano? Dami naming napuntahan at dami rin naming nakainan. Pero hindi kami kumain sa mall, kumain kami sa labas. Kasi yun lang kaya ng budget natin mga kainags, ano? Tsaka yun naman talaga yung pinunta natin dito eh, yung kumain tayo sa labas ng kalsada, di ba? Yun yung ating gustong maranasan muli, kaya tayo nagbakasyon dito sa Pilipinas. At syempre, yung pagkain sa mga restaurant, saka na lang tayo kumain sa restaurant pagbalik na natin ng Canada. Yan, di ba? Ayos. Voice over muna tayo mga kainags, ano? Yan, bago tayo umuwi ng bahay mga kainags, ano, kailangan muna nating mamalengke kasi kailangan natin na magluto para sa ating hapunan. Nagutom na naman kami ni Mr. Accountant eh. Kaya ito para may pakita ko na rin sa inyo kung anong klaseng palengke ang meron tayo dito sa Pilipinas na wala tayo sa Canada na makikita mga kainags, ano? Yan, oh. Yan, daming siksikan, ano, siksikan, ano? Mga tao sa paligid lang. Ganda, naku, isda mga kainags, ano? Tsaka nga pala, rush hour din ngayon kasi nakauwi na yung mga kababayan natin sa kanilang trabaho at saka sa mga eskwela. Kaya syempre hapunan na, bago maghapunan eh kailangan mamalengke muna sa palengke. Ayan, naku, nakakatuwa talagang tumingin-tingin dito sa palengke. Tingnan nyo yung jeep na yun, na-stuck na dyan sa gitna, oh. Naku, yan talaga yung mga namimiss natin sa palengke mga kainags, ano? Yung bang makakita tayo ng mga raming gulay sa wet market na sinasabi natin. Yung bang marami tayong mapagpipili ang mga klase ng gulay tapos ang mumura pa ng presyo, no? Yun talagang nakakamiss pag nakabalik na naman tayo sa Canada. Kasi syempre pag nakabalik tayo sa Canada eh, alam niyo naman mga frozen fish frozen fish, frozen meat na naman yung mga mabibili natin. Meron din naman tayong mabibili mga sariwa, pero syempre iba yung sariwa, yung freshness na mga tinitinda sa palengke katulad nito mga tilapia. Naku, mga isda mga kainis, oh. Yan, nako po, yan pa, oh. Mga fresh na bangus, isda. Kaya naghahanap lang kami ng gulay ni Mr. Accountant para ano yung mahapunan natin mamaya. Kasi kakain lang natin, ilang beses tayong kumain, naggutom talaga kami. Ay, ganda namang isda rito. Bukas na lang tayo mamalengke rito sa umaga para mas fresh. Sabi kasi nila mas fresh daw yung mga tinitinda pag sa umaga kaysa sa hapon. Tingnan natin, ano. Hanap lang tayo ng mga gulay muna. Hanap tayo ng luya at ano pa yung mga herbs na pwedeng isang kutsa sa magluluto natin mamaya. Ang daming tao, no? Grabe, nakakatuwa. Ito yung mamimiss natin pag nakabalik tayo sa Canada. Grabe, ano, may konting chismisan. Magtatanong ng kung ano-ano, gala-gala. Yung bang kahit wala kang mapalengke, grabe. Kahit na meron kang 50 pesos dito mga kainis, ano, marami ka na mabibili rito pagkain, yung mga iluluto mo, yung talong, oh, grabe, ang ganda, oh. Wow, mga gulay. Naku, talaga naman. Tsaka mura talaga, ano. Tsaka syempre, katulad ng kalamansi, sa Canada, mahal ang presyo talaga niyan. Dito, magkano lang, eh, no. Naku po, mga saging, ang sarap nito, mga kainis, ano. By the way, masarap ding mamalengke sa hapon, eh, no. Kasi yung bang iisipin mo, wala ka ng trabaho, tapos na yung trabaho mo, naku, mga gulay. Yun, upo. Bili tayong upo, tol. Tingin tayo dito nang pwede natin na mabibilhan parang iba. Yan, gusto sana namin bumili ng isda ngayon, kaya lang bukas na lang daw sabi ni Utol bago siya pumasok sa trabaho. Talong, oh, yan, oh, sarap niya, no? Yung mga ampalaya. Ampalaya. Sarap. Dito tayo dito sa kabila. Ito. Ito pala, oh. Tol, tanong mo ako magkano yung luya. Bili nga dito, te. Ano yan? Luya.
Magkano to? 10? 10 to, ate? Ito, ate, oh. Okay, thank you. 30 lahat. Naghahanap tayo dito ng ampalaya mga kainags, ano? Tol, bibili pa tayo ng ampalaya ngayon? Walang magandang ampalaya kapag hapon, kaya bukas ng umaga tayo bibili. Sige. Kung bahala. Basta ako lang dito, tabi-tabi lang ako sa'yo. Bahala kang dumiskarte sa mga pang-ulam natin. Pero ano bang meron dito? Mga gulay. Sarap talaga ng mga gulay na to. Oh. Ayun po, ang dami pa rin pala talaga nagtitinda kahit ganitong orasan sa hapon, ano? Hindi na nga pala tayo bibili ng upo dito sa palengke mga kainags, no? Kasi sabi ni Mr. Accountant ay meron na rin daw siyang upo pala doon na nakabalatengka sa bahay niya. Kaya mamaya magluluto siya ng ibang klaseng putahe ng upo na kakainin natin. Tapos dito, pero syempre habang naglalakad tayo mga kainags, naku, dami mga paninda pa rin, no? Pero tingnan ko muna yung dinadaanan ko, baka mamaya mabilasa yung aking mga paa rito, delikado. Yan. Dito nga pala tayo sa Calentong Market mga kainags, ano? Pauwi na nga pala tayo ng bahay ni Mr. Accountant mga kainis, no? Pero syempre gusto ko habang pauwi tayo ng bahay natin, ako maganda ng mga gulay dito, no? Gusto ko ipakita sa inyo yung palengke, itong wet market. Ayan mga kainis, si Mr. Accountant si Mr. Accountant talagang magaling, no? Talagang magluluto siya ng aming hapunan mga kainis, ano? Ano ang kanyang ginagayat ay binabalatan pala. Napakalaking upo naman yan, grabe naman. baka naman magulang na yan, tol. Ha? Sobrang laki ng tingnan mo lang. Ang alam ko sa upo yung lang, yung mga mura. Baka ibang klaseng variety yan, ano? Oo. Ano bang klaseng lutong gagawin mo dyan? Ano lang? Ano? Hindi ko alam. Bahala na si Batman, parang gano'n. Ha? Bawal ang maalat eh. Oo, yan, bawal ang maalat sa atin, ano? Bawal ang iwas sa maalat. Yan. Tamang lang, may lasa lang. Ayos May na. lasa, yan, mga kainis, ano? This gulay. Actually, yung upo ni Mr. Accountant matagal na kaya nag-aalangan ako baka ako magulang na Walang magulang sa mainit na ano. Walang magulang sa kumakalam na sikmura. Bira. Kaya sa mainit na apoy. Oo, sa mainit na apoy. Patula yun, yung nagkakaroon ng mga parang net. Ganun ba? Oo, pero itong upo walang ganun. Yung buto naman, hindi naman sinasama eh. Oo nga. Sige tol, sarapan mo Kaya, ay, okay. Dati kung pwede pa sa akin yung sardinas, masarap yung isahog yung sardinas dyan, no? Masarap talaga. Kaya lang, umiiwas tayo Pero, dahil hindi pwede sa'yo. Oo nga, di pwede. Iwas tayo sa mga sardinas. Makiril. Ayun, chicken. Chicken na lang yung ihalo natin. Chicken na binili natin sa kanto. Oo. So yun mga kinis, makakatikim na naman tayo ng luto ni Mr. Accountant. Yan. So ang dami na nating kinain kanina, no? Kumbaga ang dami na nating nakain kanina, tapos kumbaga parang gutom pa rin tayo, no? Ako, ganun ako, kahit na kumain na tayo sa kanto, yung sa mga kari-karinderya, siguro mga 3 oras parang gutom muli ako. Siguro baka ganun talaga na parang gusto ko talagang tikman yung mga pagkain dito sa Pilipinas, lalo sa mga kalye. Parang gusto ko, yun talaga namimiss ko yung kumakain sa kalye. Kasi yun yung pinanggalingan ko eh. Kumbaga kung nakakain man tayo ngayon sa sa mga restaurant pag nasa Canada tayo mga kainags, ewan ko bakit parang talagang gusto kong bumalik kung saan ako nanggaling. Yung bang sa kanto, kakain ka, mamimili ka ng gusto mong bilhin doon. Sarap no? Ewan ko. Tapos siguro mga 3 oras, 4 na oras, parang gutom na naman ako. Gusto ko na naman kumain sa mga kanto-kanto. Parang natutuwa ako kasi parang bumabalik yung mga alaala dati tol nung estudyante tayo, nung wala pa tayong trabaho. Alam mo yun, yung minsan kulang pa yung pambili mo ng ulam. Ang bibili mo ulam, yung pinakamura, halimbawa munggo, di ba, mga ganon. Magkano pong munggo? 20 pesos. O sige, yun na lang po, munggo na lang. Magkano po yung isda? Yung isda 30. Ay sige po, munggo na lang po, tsaka isang kanin tapos libreng sabaw. Yung mga ganon, di ba? Nakakamiss Yan, syempre kaya ganoon, kaya nami-miss natin mga kinos. Kaya madalas akong kumakain dito sa sa mga kanto-kanto. Dito sa Pilipinas, pag nagbakasyon tayo, mas gusto kong kumakain sa mga kanto-kanto. At saka syempre, iba yung busog, iba yung satisfaction na nararamdaman ko. Yan, hintayin natin maluto yung niluluto ni Ay, patingin na tol yung buto, hindi naman magulang pala, no? Hindi naman sinasama yan. Yan naman pala mga kainis. Hindi sinasama yan. Tinatanggal yan. Tinatanggal.
Nako, sa tingnan natin yung luto mo. So si Mr. Accountant po ay kumain na po siya. Ito po, nako. Napakasarap po nito. Sabi ko, gusto ko tong kainin. Nako po, Panginoon, walang lasa tol. Request mo yan. Oh, request ko walang lasa kasi iniwasan natin ang maalat. Yan, kaya ano lang to. Pero kakaiba to. Salamat tol ha. Kain po tayo. Fried chicken ng Ricardo. Oh, thank you tol. Ibang klase talaga mag-alaga. Fried chicken ng Ricardo. Sarap yan. Woo!